Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang Thailand ay isang tanyag na tourist spot dahil sa magagandang lugar doon. November 2022, isang probinsya sa Thailand ang nabulabog dahil isang babae ang natagpuang palutang-lutang sa isang ilog. Sa ating ang storya ngayon, pag-usapan natin ang masalimuot na sinapit ng isang babae na umalis ng kanyang bahay para magtrabaho, ngunit hindi na nakauwi pa ng buhay sa kanyang pamilya. Ipinanganak na lalaki si Paide Sarakul, 29 years old o tawagin na lang nating Alice. Siya ay nagmula sa Pathum Thani Province, Thailand. Ngunit bata pa lamang, alam na ni Alice na siya ay pusong babae at gusto niyang maging ganap na babae. At ang kagustuhan nga na ito ni Alice ang naging inspirasyon niya upang magtrabaho at makapag-ipon. At para nga mabilis na makapag-ipon, kumuha ng 2 trabaho si Alice. Matapos makapag-ipon ng pera, sumailalim nga sa iba't ibang surgery si Alice at kalaunan naging isang transwoman. Kaya naman mas naging confident at masaya si Alice matapos ang pagbabago sa kanyang katawan. At ang desisyon nga na ito ni Alice ay sinuportahan naman ng kanyang mga magulang at kanyang ate. Mahal na mahal at tanggap si Alice ng kanyang nanay at tatay. Walang problema sa pamilya ni Alice ang kagustuhan niyang maging babae dahil mabait naman si Alice at masipag. Si Alice pa nga ang nagsilbing breadwinner ng kanyang pamilya. Nang siya ay naging isang transwoman, nagtrabaho bilang entertainer si Alice sa mga tourist spot at bar. Ngunit bukod doon, pinaniniwalaan na si Alice ay nagsa-sideline din bilang tagapagbigay aliw. Maraming ang tao ang humusga kay Alice dahil sa uri ng kanyang trabaho. Ngunit hindi pinansin ni Alice ang mga taong may nagsasabi ng masama sa kanya. Bagkus ay nadadagdagan pa nga ang kumpiyansa ni Alice at mas piniling hindi pansinin ang mga tao sa kanyang paligid. Nangako naman si Alice sa kanyang sarili na papatunayan niyang meron siyang ibubuga sa buhay kahit para sa iba, hindi maganda ang kanyang trabaho. At dahil nga sa trabaho ni Alice, naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. At kalaunan, nakabili na nga si Alice ng sarili niyang kotse, mga alahas at branded na gamit. May positibong ugali at masayahin din si Alice kaya naman marami siyang mga naging kaibigan na sinusuportahan siya. Simple lamang ang buhay ni Alice at maligaya siya kung naibibigay niya ang pangailangan ng kanyang pamilya. Kaya naman kahit negatibo ang tingin ng tao sa kanya, ipinagpatuloy pa din niya ang kanyang trabaho. November 22, 2022, bandang alas 11 ng gabi, umalis na si Alice sakay ng kanyang kotse. At bandang alas 9 nga ng gabi, nang nakarating na si Alice sa Lumpani Park kung saan niya iniwan ang kanyang kotse. Suot nga ni Alice ang kanyang gold bracelet at diamond na singsing. Sa isang sulok nga ng park, nakatayo si Alice at ilang minuto lamang ay may lumapit na isang kotse sa kanyang tapat. Ang kotse na ito ay isang silver na Honda City. At ang kotse ay minamaneho ng 36 years old na lalaki na si Jeff, isang transport driver na katulad ng Grab. Ibinaba nga ni Jeff ang bintana at binati naman siya ni Alice. Nag-usap nga saglit sina Alice at Jeff hanggang sila ay nagkasundo. Pagkatapos sumakay na si Alice sa kotse ni Jeff at naghanap nga sila ng isang liblib na lugar. At sa pamamagitan nga ng online banking, nagbigay ng pera si Jeff kay Alice. Matapos nga ang pagtatrabaho ni Alice, hiniling niya uli kay Jeff na kung siya ay pwedeng ibalik ng lalaki kung saan siya pinick up nito. Sumunod naman si Jeff kay Alice, ngunit ang hindi alam ni Alice, may masamang plano na pala ang lalaki sa kanya. Habang nasa biyahe, biglang huminto si Jeff sa gilid ng kalsada at pilit na kinukuha kay Alice ang binayad niya na 3,000 pesos. At gusto pa nga ni Jeff na doblehin ito ni Alice. Nagtaka naman si Alice kung bakit gusto makuha pabalik ni Jeff ang pera na ibinigay sa kanya ng lalaki.
Sinabi pa ni Alice kay Jeff na ginawa naman niya ng tama ang kanyang trabaho, kaya bakit niya dapat ibalik ang pera ng lalaki. Ang mga sinabi nga na ito ni Alice ang naging dahilan kung bakit naglabas ng kutsilyo si Jeff at tinakot si Alice. Sunod ay kinapkapan naman ni Jeff si Alice at nakuha nga niya sa bulsa nito ang 200 pesos. Dito na nga nagsimulang matakot si Alice at pinilit nga na buksan ang pintuan ng kotse pero ito ay nakalak. Sinubukan din niyang ibaba ang bintana para humingi ng tulong ngunit siya ay bigo. Bigla na lamang kasing kinuha ni Jeff ang isang martilyo at hinampas ito kay Alice. Sinubukan naman ng biktima na makiusap kay Jeff para ito ay tumigil, subalit hindi nakinig ang driver. Sinabi naman ni Jeff kay Alice na kung gusto niya pang mabuhay ng mga oras na ito, dapat mag-transfer ng pera si Alice sa lalaki. At dahil nga sa takot ni Alice, kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nagmamadaling nag-send ng pera sa account ni Jeff na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Pero matapos nga mag-send ni Alice ng pera kay Jeff, imbis na pakawalan si Alice, muli niyang pinukpok si Alice gamit ang isang martilyo. Hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil ilang minuto lamang ang lumipas, naglabas naman ng kutsilyo si Jeff at sinaksak si Alice. Hanggang sa tuluyan na ngang binawian ng buhay si Alice. Pumasok naman sa isip ng driver na maghanap ng lugar kung saan niya itatapon ang labi ng biktima. Si Jeff nga ay dali-daling nagmaneho sa Clong 5 Canal area para nga itapon ang labi. Pero dahil maraming residente sa lugar, dali-daling umalis si Jeff. Maya-maya pa, narating na ni Jeff ang isa pang residential area na may kanal. Madilim nga ang lugar at ito na nga ang naisip na tamang lugar ni Jeff para itapon ang labi ni Alice. Dali-dali nga kinuha ni Jeff ang labi ni Alice mula sa passenger seat. Sunod ay itinali ni Jeff ang isang kadena na may nakakabit na dumbbell kay Alice. Matapos iyon, tuluyan na ngang itinapon ni Jeff ang labi ni Alice sa kanal. At kahit na ang orihinal talagang intensyon ni Jeff ay pagnanakaw, hindi na niya kinuha ang cellphone at alahas ni Alice dahil alam niyang baka matrace siya gamit ang cellphone. Kaya naman itinapon na din ni Jeff ang cellphone ni Alice sa kaparehong kanal. Pero ang hindi alam ni Jeff, nakunan pala ng mga CCTV ang kanyang mga ginawa. Nakunan nga si Jeff sakay ng kanyang kotse matapos niyang umalis sa bahay. Sunod ay muling nakunan si Jeff na dumaan sa tapat ng kanilang bahay habang naghahanap ng lugar kung saan niya itatapon ang labi ng biktima. Matapos ngang magawa ang krimen at itapon ang labi, siya ay nakauwi sa kanilang bahay ng madaling araw. Sa takot nga na siya ay mahuli, nilinis ni Jeff ang kanyang sasakyan. Makikita nga sa CCTV na meron siyang tinanggal at binalik sa kanyang kotse. At kinaumagahan, nang muling naglinis si Jeff ng kanyang sasakyan. Matapos iyon, makikita naman si Jeff sakay ng motorsiklo kasama ang kanyang misis. Pinaniniwala na umalis si Jeff at ang kanyang misis para tuluyan ng tumakas. Sa kabilang banda, isang residente nga ang takot na takot nang makita ang isang labi ng babaeng palutang-lutang sa kanal. Inireport agad ng residente sa mga pulis ang tungkol sa kanyang natagpuan. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, isang retrieval operation ang kanilang isinagawa para makuha nga ang labi sa kanal. Paghango nga sa nasabing labi, hindi na maganda ang kondisyon nito dahil nakababad na ito sa tubig. Ang biktima nga babae ay nakasuot ng pantalon pero walang sapatos. Suot pa din ng biktima ang isang gold na bracelet at diamond na singsing. Isang susi din ang natagpuan sa bulsa ng babaeng biktima. Subalit, walang natagpuan ang mga pulis na pagkakilanlan sa labi, kaya naman ipinakalat nila ang mga impormasyon tungkol sa biktimang nakita at umaasang makikilala ito ng kanyang kamag-anak. Isang diving team din ang sumisid sa kanal para mahanap ang iba pang mga ebidensya. Hanggang sa natagpuan nga ng mga divers ang dumbbell na nakatali sa kadena at cellphone na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng biktima. Hindi nagtagal,
Matapos mapakalat nga sa social media ang larawan ng biktima, isang pamilya ang lumutang at sinabing baka ito na nga ang nawawala nilang kaanak. Ayon nga sa mga balita, isang nanay at anak nitong babae ang lumapit sa mga pulis dahil kilala nila ang biktima base sa mga gamit at alahas nito. Ang biktima nga ay walang iba kundi ang trans woman na si Alice. Ayon sa ina ni Alice, hindi umuwi ang kanyang anak noong gabi bago natagpuan ang labing nito. Agad namang sinimula ng mga pulis ang investigasyon sa huling galaw ni Alice bago nga nangyari ang krimen. Ayon nga sa mga katrabaho ng biktima, bandang 11:11 ng gabi nang huli nga nilang nakita si Alice sa Lumpini Park. Kaya naman nagtungo ang mga pulis sa lugar at natagpuan nga nila ang kotse ng biktima. Maya-maya pa, napanood na nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV na hindi na isinapubliko. Pero sa CCTV, makikita na isang kotse ang huminto kay Alice habang siya ay nakatayo sa gilid ng daan. Napaisip na nga ang mga pulis na posibleng kliyente ni Alice ang humintong sasakyan. Malinaw naman na nakuna ng CCTV ang plate number ng kotse at dito na nga nag-focus ang investigasyon. At base nga sa kanilang database, ang kotse ay pagmamay-ari ng lalaking si Jeff. Bagamat nalubog sa tubig ang cellphone ng biktima, na-access pa din ng mga pulis ang online banking account ni Alice. Dito na nga nadiskubre ng mga otoridad na nagpasa nga ng malaking halaga ng pera si Alice sa bank account ni Jeff ng gabi ng krimen. Dito na nga naghinala ang mga pulis at agad na pinuntahan ang bahay ng lalaki sa Bangkok. Subalit hindi na nila natagpuan pa si Jeff at wala na din tao sa kanilang bahay. Agad namang nag-backtracking ang mga pulis sa kuha ng CCTV. Dito na nga nila nakita ang paglinis ni Jeff sa kanyang kotse at ang pagtakas nito kasama ang kanyang asawa. Ayon naman sa mga kapitbahay ni Jeff, tila aligaga umano ang lalaki at nagbabadaling umalis kasama ang kanyang misis. At dahil nga sa mga impormasyon na ito, sigurado na ang mga otoridad na si Jeff nga ang nasa likod ng pagpatay kay Alice. At ipinagpatuloy nga nila ang paghahanap kay Jeff. November 24, 2022, ang lalaki ngang si Jeff ay tuluyan nang naaresto ng mga pulis habang kasama niya ang kanyang misis. Ang lalaki ay agad na dinala sa police station kung saan siya sumailalim sa isang interogasyon. Hindi naman mapigilan ng ate at iba pang kamag-anak ni Alice na sugurin si Jeff nang dumating ito sa police station. At pagdating nga sa police station, isinalaysay ni Jeff ang buong pangyayari at dito na nga naisiwalat ang pagkakilanlan ng sospek. Ayon nga sa mga impormasyong nakalat, si Jeff ay hindi orihinal na ipinanganak sa Thailand pero ang kanyang mga magulang ay Thai national. Ayos namang lumaki ang lalaki dahil may magandang trabaho ang kanyang mga magulang. Subalit nang pumanaw na ang kanyang ama, naging madilim ang buhay ni Jeff at sinubukan niya ang iba't ibang mga bisyo. Kalaunan nga, nagkaroon na ng asawa si Jeff at maganda din ang trabaho ng kanyang misis pero hindi sila nabiyayaan ng anak. At sa pagdaan nga ng panahon, nalulung na si Jeff sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At kalaunan, natanggal naman ang misis ni Jeff sa kanyang trabaho dahilan para lalong maghirap ang kanilang buhay. Dahil nga sa puntong ito, wala ding permanenteng trabaho ang sospek. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa din ni Jeff ang kanyang bisyo at hindi biro ang presyo ng iligal na gamot. Ayon nga sa mga kapitbahay ni Jeff, palagi nilang naririnig ang sospek na inaaway at sinasaktan ang kanyang misis. Kasama din dati noon ni na Jeff at ang kanyang asawa na nakatira sa kanilang bahay ang nanay ng sospek. Subalit dahil sa bisyo ni Jeff, umalis ang kanyang ina sa poder ng kanyang anak. At sa pag-aakala nga na magbabago pa si Jeff, siya ay binilhan ng kotse ng kanyang ina. At ang kotse nga na ito ang ginagamit ni Jeff para mag-apply bilang driver ng isang courier app. Agad namang natanggap si Jeff bilang driver at nung una maayos naman ang trabaho ng sospek. Ngunit lahat nga ng sinasahod ni Jeff ay napunta na lamang sa kanyang mga bisyo. At hindi na nga kinaya pa ng nanay ni Jeff ang nangyari, kaya naman humiwalay na siya sa poder ng kanyang anak at namuhay na mag-isa.
Matapos ngang mahuli, agad na kinausap ng mga pulis si Jeff at sinabi nga ng lalaki na aksidente lamang ang nangyaring krimen at hindi niya pinlanong paslangin si Alice. Ayon kay Jeff, natapos na ang serbisyo ni Alice sa kanya nang nalaman niyang hindi pala ito tunay na babae. Hindi umano matanggap ni Jeff na siya ay niloko ng biktima, kaya naman kinukuha niya pabalik ang binayad niya kay Alice. Pag-amin nga ni Jeff sa mga pulis, siya ay naprovoke ng sabihin ni Alice na maliit naman umano ang kanyang pagkalalaki. Kaya naman hindi umano ibabalik ng biktima ang pera na ibinayad ng suspect sa kanya. Dito na nga naisip ni Jeff na nakawan na lamang si Alice bilang paghiganti dahil niloko umano siya nito at hindi pala tunay na babae si Alice. Ikinuwento pa nga ni Jeff sa mga pulis kung paano niya ginamit ang martilyo at kutsilyo para tapusin ang buhay ng biktima. Pero hindi naman kumbinsido ang mga pulis sa pag-amin ni Jeff. Hindi sila naniniwala sa sinabi ni Jeff na dahil lamang hindi nagsabi ng katotohanan si Alice sa kanya, kaya niya ito aksidenteng napatay. At dahil nga sa paulit-ulit na pagtatanong sa kanya, umamin na si Jeff sa katotohanan. At ayon nga kay Jeff, ang totoo ay plano niya talagang nakawan si Alice para ipangbili niya ng ipinagbabawal na gamot. At dahil nga sa kanyang pag-amin sa ginawa niyang krimen, kinasuhan si Jeff ng robbery resulting in death, premeditated execution, at disposing of a body to obscure the crime. Hanggang ngayon ay nakakulong pa din si Jeff at base nga sa batas ng Thailand, kapag napatunayan ang lalaki na guilty sa pagpatay kay Alice, ang pinakamabigat na parusa na pwede niyang tagapin ay hatol na bitay sa Thailand. Sa inyong opinyon, ano kaya ang tunay na nangyari sa krimen na ito? Pinatay kaya ni Jeff si Alice dahil nalaman niyang itong trans woman? O talagang may plano na si Jeff na magnakaw at nagkataon na si Alice ang kanyang naging biktima? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!